Naisip mo na ba kung ano ang pinakamalaking banta sa simbahan ngayon? Kasi kung tatanungin natin ang karamihan dyan, malamang ang isasagot nila is yung mga atake mula sa labas eh. Tama, yung mga nagbabagong kultura, mga bagong batas, or kaya matinding oposisyon mula sa lipunan. Parang yun agad ang default na naiisip natin. Exactly. Pero paano kung ang totoong banta ay hindi palagaying sa labas? Paano kung ang unti-unting pumapatay sa layunin nito ay isang uri ng amnesia o pagkalimot mula sa loob mismo? Isang nakakagulat na konsepto yan para pag-isipan. Kaya naman, maligayang pagdating sa ating malalim na pagsisiyasat para sa araw na ito. Kung ikaw na nakikinig ay laging uhaw sa kaalaman, naghahanap ng bagong pananaw, o baka gusto mo lang ng mga ideya na magpapabago sa paraan ng pagtingin mo sa araw-araw mong buhay, tamang-tamang pagtambay mo rito kasama namin. At ang mga notes na inihanda natin ngayon ay nagmula sa isang napakatalim at mapukaw-isip na piraso ng pagsusuri na pinamagatang The Mission Was Never Optional. Ang misyon natin sa talakayang ito ay tuklasin kung paano, sa paglipas ng panahon, naging isang simpleng programa na lang ang misyon ng simbahan. Naging isa na lang siyang department. O kaya minsan isang maliit na item na lang sa budget tuwing Missions Month, di ba? Oo, tapos kalimutan na ulit sa susunod na buwan. Gusto nating himayin kung bakit hinihikayat tayo ng mga pahinang ito na ibalik ang misyon bilang mismong pagkakakilalanan, ang identity ng bawat mananampalataya. At para sa iyo na nakikinig, kahit ano pa man ang background mo o kahit nasa secular na trabaho ka pa, ang pag-unawa sa malaking pagkakaiba ng paggawa ng napakaraming aktibidad at pagkakaroon ng isang malinaw na layunin ay siguradong mag-iiba ng pananaw mo. Mababago talaga ang tingin mo sa trabaho mo, sa pamilya, at sa kung paano mo ginagamit ang oras mo. Isang napapanahong usapin yan. Kasi kung titingnan natin ang kultura natin ngayon, napakadaling ipagkamali ang pagiging abala sa pagiging epektibo. Totoo yan. Akala natin porket puno ang kalendaryo natin, may nararating na tayo. Ang mga ideyang susuriin natin ngayon ay hindi lang basta kritisismo sa mga reliyosong institusyon. Isa itong salamin para sa kahit anong community, organisasyon, o kahit sa personal na buhay mo. Tatanungin tayo nito, ginagawa ba natin ang mga bagay na ito dahil ito talaga kung sino tayo o ginagawa natin ito dahil ito na lang ang nakasanayan nating routine? Okay, himayin natin ito. Napansin ko rito sa mga nakalap nating impormasyon na inilalatag agad ang isang malaking problema. Sinasabi rito na ang simbahan daw ngayon ay sobrang abala. Mataas ang activity level. Punong-puno ng events. Oo. Kung pupunta ka sa isang tipikal na kongregasyon, makikita mo ang napakaraming events. May youth camp, may feeding program, choir practice, may mga seminars. At tapat naman ang mga tao sa pagdalo ha, wala tayong masabi sa dedication nila. Wala talagang masabi doon. Pero sa kabila ng lahat ng ingay at galaw na ito, parang may nawawalang koneksyon sa mismong dahilan kung bakit sila nagtitipon. Ang misyon na dapat sana ay nasa sentro ng lahat ay na-outsource na. Naging hiwalay na committee na lang? Exactly. Kapag may usaping misyon, ipinapasa na lang sa mga in-charge. Tapos pagkatapos ng fundraising, babalik na ulit sa normal na programming. Kung i-connect natin ito sa mas malaking larawan, makikita natin ang isang nakakagulat at napakalalim na katotohanan mula sa ating binabasa. May isang linya rito na talagang nagpapahinto sa pag-iisip. Ano yon? Sabi rito, ang simbahan ay walang misyon. Ang misyon ang may simbahan. Wow! Aw bigat niyan, ang misyon ang may simbahan. Ibig sabihin, bago pa man nagkaroon ng mga estruktura, mga magagarang gusali, mga worship team o mga teolohikong debate, naroon na ang misyon ng Diyos, ang kanyang redemptive movement para ayusin ang mundo. Kung baga, ang komunidad ng mga mananampalataya ay isinilang lamang mula sa misyong iyon. Tama. Hindi nag-imbento ng misyon ng mga tao para may gawin sila. Ang misyon ang mismong bumuo sa kanila. Parang sinasabi na
Hindi tayo isang club na naghahanap ng project, kundi isang project na nangingailangan ng mga tao. Magandang paglalarawan yan. May nabanggit pa nga rito na napakagandang analohiya sa text. Inahambing niyang ebanghelyo sa isang ilog, hindi sa isang tangke ng tubig o reservoir. Kasi isipin mo, ikaw na nakikinig, kapag ang tubig ay nananatili lang sa isang imbakan at hindi dumadaloy palabas, ano ang mangyayari? Nagiging stagnant. Konsepto ng pagbabahagi, yung tinatawag nilang Great Commission sa buhay ng isang community at halos walang nagbabago sa pang-araw-araw na takbo nila, isa yung malaking red flag. Isang matinding krisis iyon. Ipinapakita nito na ang pananampalataya nila ay umikot na lang sa pagiging komportable sa loob ng 4 na sulok ng gusali. Naging consumer na lang ang mga tao sa halip na maging daluyan. Kaya kapag ang misyon ay nagiging aktibidad na lang at hindi identity, nagiging optional ito. Pwede mong gawin kung may sobrang budget. O kung sinisipag ang mga leader. Tama, pero kapag identity mo ito, hindi mo ito pwedeng alisin nang hindi nawawala ang sarili mo. At dyan na pumapasok yung bigat ng utos Nandyan na tayo sa konsepto ng Great Commission o yung madalas nating mabasa sa Mateo 28:18 hanggang 20. Lagi kong naririnig yan. At kadalasan kapag pinag-uusapan yan, lahat nakatutok sa salitang humayo o go. Yun ang paboritong i-highlight ng marami. Aaminin ko, para sa isang ordinaryong tagapakinig natin ngayon, ang bigat pakinggan yan. Parang sinasabi sa'yo na, sige lumabas ka dyan, kausapin mo ang mga estranghero, at pilitin mong baguhin ang mundo gamit ang sarili mong lakas at galing. Nakaka-pressure. Sobra. Paano kung mahiyain ako? Paano kung hindi ako magaling magsalita? Ang nakakabilib dito ay kung paano ibinabaliktad ng nakasulat sa ating notes ang nakasanayang pressure na yan. Kung babasahin mong maigi, bago pa man sabihin ni Jesus na humayo, may nauna siyang idineklara. Na ibinigay na sa kanya ang lahat ng kapangyarihan. Ibiligay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Hindi ito isang motivational speech na parang sinasabing, kaya niyan, go team! Hindi siya pep talk. Isa itong formal na pagdedeklara ng jurisdiksyon at soberanya. Ibig sabihin, hindi tayo humahayo para subukang ipanalo ang Diyos o ipagtanggol siya na parang kawawa siya. Humahayo tayo dahil tapos na ang laban at panalo na siya. Ang kapangyarihan ay laging nauna sa aksyon. Kaya pala binigyang diin rito ang konsepto ng pagiging ambassador na nasa 2 Corinto 5. Kasi kung isipin mo kung paano gumagana ang isang ambassador sa totoong buhay, halimbawa ang ambahador ng Pilipinas sa isang malaking bansa. Oo, isipin mo yung setup nila. Hindi siya pumupunta roon dala ang sarili niyang pera, sarili niyang opinyon, o sarili niyang kapangyarihan. Dala niya ang bigat at otoridad ng buong gobyerno na nagpadala sa kanya. Tapos, pag nagsalita siya, hindi ang boses niya ang mahalaga, Kundi yung mensahe ng bansa niya. at yan ang nag-aalis ng bigat na naramdaman mo kanina. Ang misyon ay hindi isang pabigat na kailangan mong pasanin, kundi isang pribilehiyong ipinagkatiwala sa'yo. Napakalaking shift sa mindset niyan. Isipin mo, ikaw na nakikinig, bilang isang embahador, kapag nire-reject ang mensahe mo, hindi ikaw ang nire-reject. Ang nagpadala sa'yo ang nire-reject. Nawawalan ng kapangyarihan ng takot. Yung takot na mapahiya o makahamali, di ba? Dahil alam mong hindi nakasalalay sa sarili mong karisma, talino o kagalingan sa pag-debate ang tagumpay ng mensahe. Ang trabaho mo lang ay maging tapat sa mensahe ng hari. Dito na magiging sobrang kawili-wili ang usapan dahil kung totoo na lahat tayo, walang pinipili ay mga embahador, bakit mayroon tayong malaking maling akala ngayon? Meron tayong unspoken rule na ang ebanghelyo raw at ang misyon ay para lang sa mga espesyalista. Yung tinatawag nilang specialist myth. Alam mo yon, para lang ito sa mga pastor na nakapag-aral sa seminaryo, sa mga extrovert na kayang kumausap ng kahit sino sa kalsada o sa mga misyonerong na katalagang tumira sa malalayong bansa. Pero teka lang, hindi ba mas safe talaga kung ipaubayan na lang natin ito sa mga espesyalista? Sila ang nag-aral nito eh. Kumbaga sila ang professionals. Oo, hindi ba delikado kung ang isang ordinaryong tao na baka mali-mali pa ang alam sa Biblia ang hahayo?
Natural na maramdaman yan, pero diyan papasok ang isang napakagandang kwento mula sa unang siglo na mariing nagpapabulaanan sa specialist myth na yan. Nakasulat dito ang nangyari sa Gawa Kabanata 8. Nagkaroon ng matinding pag-uusig sa Jerusalem pagkatapos batuhin hanggang mamatay si Esteban. Sobrang nakakatakot ang sitwasyon noon para sa kanila. Kaya ang mga mananampalataya ay napilitang tumakas at mangalat. Pero pansinin mo kung sino ang nangalat. Ang sabi sa teksto, lahat ay nangalat maliban sa mga apostol. So naiwan yung mga apostol sa Jerusalem. Naiwan ang mga espesyalista, ibig sabihin, ang mga nagtago at tumakas sa iba't ibang lugar ay mga ordinaryong tao. Mga karpentero, mga ina, mga mangingisda. Hindi ito isang planadong strategic church planting movement. Isa itong krisis ng mga refugee. Pero saan man sila mapunta, dala-dala nila ang kwento ni Jesus at ipinangaral nila ito. Nariyan din yung halimbawa ni Felipe. Pinapatunayan nito na ang ordinaryong katabatan ng isang simpleng tao ay may pambihirang kapangyarihan. Grabe, na-imagine ko yung kaba nila, no? Tumataka sila para ligtas ang buhay nila pero hindi nila mapigilang magbahagi. At speaking of ordinaryong tao na gumagawa ng pambihirang bagay, may nabasa ako nito sa notes natin, isang kwento na talagang nagpatayo ng balahibo ko. Alin dyan? Yung sa mga Moravians? Oo, yung tungkol sa Moravian Church noong ika-1000 siglo. Hindi sila mga tanyag na teologo o mayayamang tao mula sa malalaking lungsod. Sila ay isang maliit na komunidad ng mga simpleng manggagawa. Mga panidero, mga magsasaka, mga latero. Paano sila naging prime example ng tinalakay natin? Ang mga Moravians ay isa sa mga pinakakakahangahangang kwento sa kasaysayan. Nagsimula sila sa isang maliit na lugar sa Herrnhut, Germany, nang marinig nila ang kalagayan ng mga alipin sa mga plantasyon ng tubo sa Caribbean, na ang mga alipin ito ay pinagbabawalang makarinig ng ebanghelyo mula sa mga malalayang tao, gumawa sila ng isang desisyon. Isang desisyon na parang imposible sa panahon natin ngayon. Halos mahirap paniwalaan ngayon. Ibinenta ng ilan sa kanila ang kanilang sarili bilang mga alipin o indentured servants. Tinalikuran nila ang kanilang kalayaan, sumakay sa barko at naging alipin mismo para lang makatrabaho ng balikad sa balikad ang mga alipin doon. Para lang maibahagi sa kanila ang pag-asa. Wait, seryoso? Ibinenta nila ang sarili nila? Tinalikuran nila ang kalayaan nila hindi para maging mayaman, kundi para lang makapangaral sa mga taong hindi nila kaano-ano. Ganyan katindi ang paninindigan nila. Ibang klase yun. Sila ang buhay na patunay na ang lakas ng misyon ay wala sa pagiging inovatibo, sa pagkakaroon ng pinakamagandang sound system sa simbahan, o sa dami ng pondo. Ang lakas nila ay nasa kalinawan ng kanilang layunin. Alam nilang mga embahador sila. Walang halong pag-aalinlangan, hindi nila tinanong kung praktikal ba ang gagawin nila. Para sa kanila, bahagi ito ng pagkatao nila. At kung titingnan natin kung paano nagkakaroon ng ganitong klaseng tapang ang mga ordinaryong tao, makikita natin ang sagot sa isa pang bahagi ng ating pagsusuri. Sa Gawa 1.8. Bago ka mag-isip ng kahit anong strategiya o plano, kailangan mo muna ng kapangyarihan mula sa banal na espiritu. Hindi pwedeng baliktad. At pagkatapos ibigay ang kapangyarihan, doon inilatag ang tinatawag nating heograpya ng misyon. Sumusunod ito sa isang malinaw na pattern: Jerusalem, Judea, Samaria, at dulo ng daigdig. Ay visualize natin yan para sa iyo na nakikinig ngayon. Ano ba ang Jerusalem mo sa kasalukuyang panahon? Ito yung pinakamalapit sa iyo. Ang iyong tahanan, ang pamilya mo sa breakfast table, ang mga katrabaho mo sa opisina, may napakagandang halimbawa rito sa binabasa natin. Yung tungkol sa nurse? Oo, isang nurse na palihim na nagdadarasal para sa mga pasyente niya habang nagpapalit ng swero nila. O kaya isang negosyante tulad ni Lydia sa Biblia na ginagamit ang kanyang tindahan para makapagministeryo. Nagsisimula ang misyon mo kung nasaan nakatapak ang mga paa mo ngayon. At mula riyan, lumalawak papuntang Judea. Ito yung mas malawak na community mo. Yung lungsod mo, yung mga taong nakakasaluhan mo paminsan-minsan, yung barista sa paborito mong kapehan, yung driver ng sinasakyan mo papuntang trabaho, pero ang pinakamapanghamon dito ay ang Samaria. Dahil may kasaysayan yung lugar na yun. Nung panahon ni Jesus,
Ang mga Samaritano at mga Hudyo ay may matinding hidwaan. Hindi sila nag-uusap at iniiwasan nila ang isa't isa dahil sa pagkakaiba sa kultura at lahi. So sino ang Samaria natin ngayon? Ikaw na nakikinig, baka ito yung katrabaho mong iba ang political views sa'yo at laging nakikipagtalo sa social media. Baka ito yung mga taong nasa laylayan ng lipunan na hindi ka komportabling lapitan. Ito yung pagtawid sa mga hangganan na hindi natin natural na tinatawid. At syempre ang dulo ng daigdig ay ang pagiging bukas natin sa pandaigdigang saklaw ng misyon ng Diyos. Pag-abot doon sa mga hindi pa nararating. Kaya ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Paano natin isasagawa ang mga hakbang ito nang hindi naliligaw? Dito papasok yung isang detalye na hindi ko inaasahang pag-uusapan natin ngayon. Alin doon? Ang rules ng grammar. Akalain mo yon, ang laking epekto pala ng balarila sa teolohiya natin. Orihinal na wikang Griego ng Mateo 28. Nagiging napakalinaw ng direksyon. Sa buong talata na yon, mayroon lamang iisang pangunahing utos, isang main verb. Isang utos lang talaga. Isa lang. At ito ay ang gumawa ng mga alagad o make disciples. Ang mga salitang kadalasang binibigyan natin ng pansin tulad ng paghayo o going, pagbautismo o baptizing at pagtuturo o teaching ay mga participles lamang o mga sumusuportang pandiwa. Parang supporting cast lang sila sa main verb. Para mas madaling intindihin, isipin mo na nagluluto ka ng paborito mong ulam. Halimbawa, adobo. Sakto, nakakagutom yan. Ang pangunahing utos o ang main goal mo ay magluto ka ng adobo. Ngayon, para ma-achieve yun, kailangan mong maghiwa ng bawang, magtimpla ng toyo at suka, at magpakulo ng karne. Ang paghihiwa, pagtitimpla at pagpapakulo ay ang mga participles, mga hakbang lang sila. Hindi ka naghihiwa ng bawang para lang makapaghiwa ng bawang. Ginagawa mo yun para makabuo ng adobo. Ang galing ng adobo analogy na yan. Ganon din sa misyon. Hindi tayo humahayo para lang may mapuntahan. Hindi tayo nagtuturo para lang magbigay ng impormasyon. Ginagawa natin ang lahat ng ito para makabuo ng mga taong sumusunod kay Kristo. Ang layunin ay multiplikasyon, hindi lang basta makaipon ng maraming tao sa isang kwarto. Kaya nagiging malinaw na, ang pagtuturo ay hindi para lang masabi na marami tayong na-memorize na Bible verses. Ang sabi rito, pagtuturo ito para sa pagsunod o obedience. Hindi lang knowledge transfer. Pero bilang isang taong nakikinig ngayon na may 9 to 5 na trabaho, may mga anak na inaalagaan, at baka pagod na sa araw-araw na traffic, paano ko ba ito isasabuhay? Hindi ba dagdag na trabaho na naman ito sa napakahaba ko ng to-do list? Valid na concern yan. Sa ating mga notes, may inilatag na napaka-practical na hakbang. Kailangan nating i-audit at i-prune o tabasin ang ating kalendaryo. Ano ba ang ibig sabihin nito? Kailangan mong tingnan ang schedule mo at tanungin ang sarili mo, nakakatulong ba ang mga aktibidad na ito para makagawa ako ng alagad o pampasikip lang ito sa oras? Minsan kasi, kailangan nating tanggihan ng mga magagandang bagay para mabigyan ng oras ang pinakamahalagang bagay. Totoo. Minsan nakaka-anxious ang FOMO o fear of missing out, kaya lahat ng invitasyon tinatanggap natin hanggang sa wala na tayong oras para makipagkapwa-tao ng malalim. Nagbubukas ito ng isang mahalagang tanong, paano ba talaga natin sinusukat ang tagumpay ng buhay natin o ng komunidad natin? Kung ang titignan natin ay ang nakasanayang kultura, ang sukat ng tagumpay ay ang dami ng likes, ang laki ng budget o ang dami ng umaten sa event. Yung mga quantifiable metrics, kumbaga. Pero ipinapakita sa atin ng mga nakalap nating impormasyon na ang biblical na sukatan ay ibang-iba. Sinusukat ito sa pamamagitan ng 4 na bagay. Una, pagsunod o obedience. Ginagawa mo ba ang inutos sa iyo? Pangalawa, espiritual na multiplikasyon. Nakakatulong ka ba na patibayin ng ibang tao para sila rin ay makatulong sa iba? Pangatlo, katapatan sa araw-araw na buhay, yung everyday faithfulness natin. At higit sa lahat, tapang mula sa banal na espiritu. Hindi tinitingnan kung gaano kalaki ang platform mo, kundi kung gaano kalalim ang epekto mo sa mga taong nasa paligid mo.
Yan ang totoong sukatan. At para maging mas particular pa tayo, may isa pang concept na tumatak sa akin dito, yung directional prayer o pagdarasal na may tiyak na direksyon. Kasi aaminin ko madalas ang dasal ko ay sobrang general. Lord, i-bless mo po ang mga katrabaho ko, i-bless mo po ang buong Pilipinas. Wala namang masama dun. Oo nga, wala namang masama, pero hinihikayat tayo rito na maging espesifiko. Halimbawa, sa halip na, Lord, i-bless mo po ang opisina namin, bakit hindi mo ipanalangin? Lord, tulungan mo po akong maging liwanag kay John sa accounting department na laging mukhang problemado. Ipanalangin mo ng may pangalan at eksaktong lokasyon. Napakalakas ng epekto niyan. Alam mo kung bakit? Dahil ang pagiging partikular sa panalangin ay hindi lang bumabago sa taong ipinagdarasal mo. Mas unang binabago nito ang sarili mong puso. Napapansin mo na sila eh. Subukan mong ipagdasal ang isang tiyak na katrabaho araw-araw sa loob ng isang buwan. Mapapansin mo, unti-unting binubuksan ng Diyos ang mga mata mo. Makikita mo na yung mga pangangailangan niya. Imbes na mairita ka sa kanya, magkakaroon ka ng empatsya. Makakahanap ka ng pagkakataon para alukin siya ng kape o pakinggan ang kwento niya. Nawawala ang pagiging abstraktong konsepto ng misyon. Nagkakaroon ito ng mukha, pangalan at kwento. At kapag nangyari iyon, nagsisimula ka ng maging isang totoong embahador sa sarili mong Jerusalem. Napakarami nating nahimay na ginto mula sa ating pag-aaral ngayon. Bago tayo mag-wrap up, balikan nating ng mabilis ang mga pinakamahalagang aral na pwede mong iuwi at pag-isipan. Una, nalaman natin na ang misyon ay hindi isang departamento na pwedeng ipasa sa iba o gawing part-time activity. Ito mismong pagkakakilanlan natin bilang mga sent ones o mga isinugo. Pangalawa, hindi mo kailangang buhatin ang mundo. Ang lakas at kapangyarihan ay nagmumula sa soberanya ni Kristo. At tayo ay nagsisilbi lamang bilang kanyang mga embahador ng pagkakasundo. At pangatlo, walang espesyalista sa misyon. Ang ordinaryong katapatan ng mga ordinaryong tao ang ginagamit para baguhin ang mundo. Gusto kong mag-iwan ng paalala sa iyo na nakikinig. Baka sa buong talakayang ito, ang iniisip mo ay kailangan mong mag-resign sa trabaho mo, mag-aral ng teolohiya ng 4 na taon, o pumunta sa kabilang panig ng mundo para magkaroon ng kwenta ang buhay mo. Ayon sa lahat ng pinag-aralan natin, hindi iyan totoo. Hindi talaga. Ang desk mo sa opisina, ang classroom mo, ang barangay kung saan ka nakatira, o kahit ang kusina sa inyong bahay habang nagluluto ka para sa pamilya mo, iyan ang iyong sariling Jerusalem. Hindi humihingi ang Diyos ng labis na talento, yaman o kasikatan mula sa iyo. Ang hinihingi niya ay ang iyong ordinaryong katapatan at presensya. Totoo yan. Ang buhay mo ngayon, kung nasaan ka man, ang pinakamagandang panimulang punto. At bago kami magpaalam, mayroon kaming nais na iwan sa iyo. Isang kaisipang, hindi pa natin direktang natatalakay pero mahigpit na nakabatay sa mga prinsipyong hinimay natin. Gusto naming pag-isipan ito ng malalim. Sige, pakinggan natin yan. Kung babalikan natin ang kasaysayan, gaya nung nabanggit natin kanina sa Gawa Kabanata 8, kung saan nagkaroon ng marahas na pag-uusig na nagpakalat sa mga tao, madalas na ang pinakamalaking pagpapalawak ng misyon at layunin ay nangyayari kapag may mga hindi inaasahang pagbabago, matinding kaguluhan o krisis sa buhay. Nakikita natin yan madalas sa buong kasaysayan. Kaya para sa iyo na nakikinig ngayon, paano kung ang mismong stress, ang kawalan ng katiyakan o ang krisis na kinakaharap mo ngayon sa iyong karera o pamilya ay hindi pa may isang aksidente? Paano kung ang nakakainis mong boss o ang biglang paglipat mo ng department o ng bahay ay ang eksaktong sitwasyon na ginagamit para pilitin kang pumasok sa iyong sariling Samaria? Ang galing yan. Paano kung ang itinuturing mong pinakamalaking istorbo sa mga personal na plano mo ay siya palang sending o pagpapadala sa iyo sa isang lugar o sa isang tao na hindi mo kailanmang pupuntahan kung hindi ka napilitan? Baka ang krisis mo ngayon ay hindi parusa, kundi isang strategic deployment. Napakagandang anggulo niyan para pagnilayan. Ang mga disruption sa ating komportableng buhay ay madalas na nagiging tulay para makilala natin ang mga taong pinakanangangailangan ng embahador ng pag-asa. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa malalim na pagsisiyasat na ito. Inaasahan namin ang mga ibinahagi naming notes at kwento ay hindi lang nagdagdag ng impormasyon sa isip mo, kundi nagbigay ring ng bagong tapang sa puso mo. Hanggang sa susunod nating pag-aaral, patuloy mong tuklasin
tuklasin at isabuhay ang sarili mong misyon sa araw-araw kahit sa mga pinakasimpleng bagay. Ingat ka at magandang araw.